mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Nasa 18 taong gulang pa lang ako at nag-aaral sa kolehiyo nang magkaroon na ng karanasan pagdating sa isang bagay na ipinagbabawal pa sa katulad kong wala naman nung asawa. At simula nang matikman ko ang bagay na yon, ay talaga namang nagustuhan ko ito. Kahit pa nga sa una ay nakaramdam ako ng sakit. Gayunpaman, pagkatapos naman ng naranasan kong iyon, ay talaga namang hinanap-hanap na yon ng aking katawan. Hanggang sa hindi ko na nga rin napigilan pa ang aking sarili na pagbigyan na rin ang aking propesor. Noong mga panahong iyon ay nasa kolehiyo ako. At masasabi kong walang kamalay-malay ang aking mga magulang sa nangyayari sa akin doon. Medyo malayo kasi ang pinag-aralan ko. At talaga namang wanan kung makauwi ako sa amin. Kaya naman naobliga akong mag-apartment. Sapagkat wala din naman kaming ibang kamag-anak na pwede kong matirhan sa lugar na yon. Sa Baguio City nga pala ako nag-aral. At sa unang taon na pag-aaral ko doon, ay medyo nahirapan pa akong mag-adjust. Sapagkat nasanay ako na walang ginagawa sa aming bahay. Na palaging si Mama ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan ko. At ultimo mga damit ko ay siya rin ang naglalaba. Kaya naman nang mag-apartment ako, ay talaga namang nahirapan akong mamuhay mag-isa. Oo nga't malaya ako sa piling nila. Dahil nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko na kailangan pang ipagpaalam sa kanila. Pero sa kabila nun ay na-realize kong mahirap pala talagang mamuhay mag-isa. Lalo pa nga't palagi akong pagod nun sa aking pag-aaral. Kaya naman imbes na magluto para makatipid, ay umorder na lang ako. O kaya naman ay bumibili ng mga lutong pagkain. Nang sa ganon ay kahit papano ay iwas na rin sa gawain. Panganay nga pala ako sa aming magkakapatid. At masasabi kong medyo may pagka-istrikto rin ang aming mga magulang. Sa katunayan, ay mahigpit nga rin ang mga ito sa amin. Kung kaya't hindi ko talaga inaasahan noon na papayagan nila ako na mag-aral sa isang universidad na may kalayuan sa amin. Pero syempre, bago mangyari yon, ay napakaraming bilin muna ang sinabi sa akin ng mga ito. Na sa kabutihang palad ay nagawa ko naman sa unang taon ko doon sa universidad. Kaya naman dahil doon ay naging panatag na rin sa akin sila Mama at Papa. Hanggang sa hayaan na rin nila ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Total naman ay hindi rin nila ako nakikita. Kung kaya't ayos lang sa akin na mag-enjoy din paminsan-minsan. Basta ang mahalaga lang naman ay wala akong subject na maibabagsak. Dahil kapag nangyari yon, ay baka paghintuin na ako nila Papa. Kaya naman kahit nakikipag-inuman ako sa aking mga kaibigan, ay mas inuuna ko pa rin ang aking pag-aaral. Yun nga lang, katulad ng ibang mga estudyante, ay meron din akong mga bagay na kung minsan ay hindi ko nakakaya. Katulad na nga lang ng ROTC, na hindi ko talaga kayang pasukan. Kaya naman, para hindi bumagsak doon, ay nirekomenda ko ng aking kaibigan na kausapin ang isang professor na mag-community service na lang. Ganun din daw kasi ang ginawa niya noon, para lang hindi bumagsak. Total naman daw ay hindi mahirap kausap si Sir Daniel. Pero dapat daw ay willing ako sa kung anuman ang ipapalinis nila. Kaya naman dahil sa suhestyon niyang iyon, ay nagbakasakali na rin ako na ganun ang gawin. Tiyempo naman noon na walang ginagawa si Sir Daniel.
kung kaya't naglakas loob na akong kausapin ito. Subalit sa unang pagkakakilala ko pa lang dito, ay para bang na-attract na ako kaagad sa kanya. Hindi lang kasi basta gwapo ito, kundi maidi-describe ko talagang tall, dark, and handsome. At nang lapitan ko ito para kausapin, ay talaga namang napapatulala pa ako. Good morning, sir. Pwede po bang mag-request na magpalipat na lang sa inyo sa community service? Pakiusap ko dito na napapatulala pa. Pwede naman, miss. Ang kaso, willing ka ba na maglinis ng school? Tanong naman sa akin ito. Opo, sir. Tugon ko naman sa kanya na sa huli ay napapayag ko na rin. Kaya naman noong mga sandaling yon ay hindi ko maintindihan ang tuwang aking nararamdaman. Ang sabi kasi ng aking kaibigan ay marami pa raw itong tanong na kailangan kong masagot. Pero nang makausap ko naman ito, ay hindi ko talaga ine-expect na ganun ko lang siya kabilis na mapapapayag. May pagka-istrikto rin kasi ito. At bilang professor, ay talaga namang marami ang gumagalang sa kanya. Hindi lang kasi basta ito gwapo at matangkad, kundi katulad din ng ibang guro na magaling ring magturo. Kaya naman bilang estudyante niya, ay isa na rin ako sa humahanga dito. Ang kaso, ang paghanga ko palang iyon ay hindi ko naman akalain na aabot ako sa puntong makagagawa ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang karanasan sa aking buhay na ni sa panaginip ay hindi ko talaga lubos na akalain na mapapapayag ako ni Sir Daniel ng ganong kadali sa gusto nitong gawin. Hanggang sa isang gabi ay bigla na lang nagkayayaan ang aming barkada upang mag-happy-happy muna sa isang bar malapit din sa aming eskwelahan. Noong mga panahon kasing yon ay katatapos lang din ng aming exam. Kung kaya't sumama na rin ako sa kanila. Pagdating naman doon ay hindi namin inaasahan na nandoon din pala ang aming mga profesor at magkakasamang nagsisiinom din. Isa na nga rin doon si Sir Daniel na hindi ko alam kung bakit napansin kong tila nakatingin sa akin ito. Pero imbes namang lapitan namin sila, ay nagkunwari na lang kami na hindi namin sila nakita. Nang sa ganun ay hindi kami nito pagalitan. Kaya naman, naupo kaming magkakaibigan sa malayo sa kanila at saka umorder ng alak na aming iinumin. Hindi naman nagtagal ay nakita naming umalis na rin sila Sir Daniel. Pero laking gulat ko nang makareceive ng message mula dito. Napuntahan ko raw siya sa parking lot. Hindi ko naman alam noon kung seryoso ba ito. Dahil sa pagkakaalam ko, ay wala naman kaming dapat na pag-usapan. Gayunpaman, bilang estudyanteng takot na bumagsak, ay wala na rin naman akong nagawa pa, kundi sumunod na lang sa message nito. Sandali lang naman akong nagpaalam sa aking mga kaibigan, at pagkatapos ay umalis na rin. Nang makarating sa parking lot, ay nakita ko nga ron ang sasakyan ni Sir Daniel, na tila hinihintay talaga ako. At nang katukin ko ang bintana niya, ay kaagad rin naman niya akong pinapasok sa loob ng sasakyan. At pagkatapos ay pinaandar na rin ito nang walang pasabi-sabi. Sir, saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko dito. May ipapakita lang ako sa'yo. Tugon naman nito, sabay patakbo na ng kanyang sasakyan.
Hindi naman ako umimik pa nung mga oras na yon. Bagkos ay hinayaan na lang si Sir Daniel. Total naman ay wala naman sigurong masama itong gagawin sa akin. Kung kaya't sumama na rin ako sa kanya. Makalipas naman ang ilang minuto, ay nakarating din kami sa apartment ni Sir Daniel. Kaagad naman ako nitong pinapasok sa loob at iginiya niya sa kanyang sofa. Habang nakaupo naman, ay nakikiramdam lang ako noon sa posibleng gawin nito sa akin. Nang magtungo naman si Sir Daniel sa kanyang kusina, ay naglabas ito ng alak at pulutan. At pagkatapos ay niyaya niya akong uminom. Hindi naman ako nito pinilit, pero hindi ko rin siya natanggihan. Sapagkat noong mga panahong iyon, ay kailangan ko rin ng magpapainit sa akin. Malamig kasi sa labas, sanhi ng umuulan. Kung kaya't napatagay na rin ako kay Sir Daniel. Habang kami naman ay umiinom, ay panay lang ang kwentuhan naming dalawa. Doon ko tuloy, tila mas nakilala ito. At masasabi kong mabait naman pala siya. Nang tamaan naman ako ng alak, ay dinala niya ako sa kanyang kwarto at doon inihiga. Pakiramdam ko naman noon ay umiikot ang aking paligid. Kung kaya't napapapikit na lang din ako. Hindi naman nagtagal, ay nakita kong nasa paanan ko na si Sir Daniel na tila may ginagawa doon. At nang maramdaman kong may init na hatid iyon sa aking pagkatao, ay halos napakapit naman ako rito. Sapagkat pakiramdam ko noon ay dinadala niya ako sa alapaap. Yung mga sandaling yon ay talaga namang hindi ko maipaliwanag ang init na bumabalot sa aking pagkatao. Sapagkat noon ko lang iyon naranasan sa tanang buhay ko. Hindi ko na nga rin namalayan pa noon na nakatulog na pala ako sa kama ni Sir Daniel habang magkatabi kami nito. Kaya naman nang magising ay buong akala ko talaga na may nangyari na sa aming dalawa. Bago naman bumangon ay pinakiramdaman ko muna ang aking sarili. Kung may masakit ba sa akin. Pero nang makonfirm ako na tanging ulo ko lang ang masakit, nadala na rin siguro ng alak, ay maluwag naman akong nakahinga. Kaya naman ang akala ko talaga noon ay panaginip lang ang naramdaman kong init na pumalot sa aking kagabi. Dahil kung tutuusin, ay wala namang senyales para masabi kong may namagitan sa amin ni Sir Daniel. Kaya naman dahil doon, ay mas lalo akong humanga dito. Hanggang sa unti-unti na rin napagpapantasyahan ko ito. Lalo na nga sa tuwing nagtuturo ito sa amin na mababakas talaga ang kagalingan niya. At simula nun ay naging magaan na rin ang loob ko kay Sir Daniel. Hindi na rin ako nagrereklamo pa sa tuwing pinaglilinis niya kami sa eskwelahan. Naisip ko rin kasi na kailangan ko talagang pagdaanan iyon para makapasa kami dito. Kaya naman, sa tuwing tinatawagan ako ni Sir, ay pumupunta ako. Subalit nang minsan na ipatawag muli ako nito, ay hindi ko naman akalain na iba pala ang ipapagawa niya sa akin. Noon ko tuloy na-realize na totoo pala ang init na naramdaman ko nang minsang malasing ako sa apartment niya. Gayunpaman, sa bagay na yon ay aminado ako sa aking sarili na imbes na magalit sa kanya, ay para bang nagustuhan kapwa ang ginawa niya sa akin. Kaya naman simula nun, ay talaga namang hinanap-hanap na yon ng aking katawan. Sa totoo lang,
ay nung una ay hindi ko talaga akalain na si Sir Daniel ang magpaparanas sa akin ng kakaibang ligayang yon. Ligaya na kahit na magpahanggang ngayon ay daladala ko pa rin dito sa aking pagkatao. Walang puwersahang nangyari sa amin ito. Pero nang iparamdam niya sa akin ang kakaibang sensasyon na dulot ng paglalaro niya sa aking iniingatan, ay talaga namang hindi ko yun makalimutan. Oo nga't nakita at natikman niya ang aking pinakaiingatan. Pero sa kabila nun ay hindi naman niya ito pinersang pasukin. Kaya naman, kahit natikman niya ang aking kayamanan, ay masasabi kong may maipagmamalaki pa rin naman ako sa aking magiging asawa. Sapagkat sa kabila ng ginawa sa akin ni Sir, ay hindi naman niya hinayaan na nakawin sa akin ang aking pagkatao. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lilia at ito ang kwento ng buhay ko.